Bakit kahit alam mo na ang gusto mo, bigla mo pa ring pinapalitan ang desisyon mo? Dahil lang sa sinabi ng iba? Bakit mas mabigat ang opinyon nila kaysa sa sarili mong boses? Sa bawat sigurado ka ba? Parang unti-unting nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili. Hindi ka nag-iisa. Ayon sa isang global behavioral study, humigit kumulang 70% ng mga tao ang nagsasabing nakakaapekto ang opinyon ng iba sa kanilang major life decisions tulad ng career, relasyon, at pera. Hindi lang ito simpleng pakikinig. Ito ay isang pattern. Isang estudyante ang gustong mag-art, pero pinilit mag-engineering dahil mas practical. Isang empleyado ang gustong mag-resign, pero nanatili dahil sayang ang opportunity. Isang tao ang gustong magmahal, pero umatras dahil baka hindi mag-work. At sa bawat pagkakataon na pinili natin ang boses ng iba, unti-unti nating pinapatahimik ang sarili nating instinct. Pero bakit nga ba ganito? Hindi ito dahil mahina ka. Ang totoo, wired ang utak natin para makinig sa iba. Sa psychology, may tinatawag na social conformity. Ito ang tendency ng tao na sumunod sa majority, kahit minsan alam niyang mali. Sa isang kilalang eksperimento, pinapili ang participants ng tamang sagot sa simpleng tanong. Pero dahil lahat ng tao sa paligid nila ay sinadyang magbigay ng maling sagot, mahigit 30% ng participants ang sumunod kahit alam nilang mali ito. Bakit? Dahil ayaw nating ma-out of place. Masakit para sa utak natin ang ma-reject. Ayon sa neuroscience research, ang pakiramdam ng social rejection ay tumatama sa parehong bahagi ng utak na responsable sa physical pain. Sa madaling salita, ang hindi pagsang-ayon sa iba, parang nasasaktan ka rin. Mas lumala pa ito sa panahon ngayon. Sa social media, libo-libong opinyon ang pwede mong marinig sa loob lang ng ilang minuto. Anong suot mo? Anong trabaho mo? Anong pangarap mo? Lahat may sasabihin. At ayon sa data, ang average na tao ay gumugugol ng 2 hanggang 3 oras kada araw sa social media. Ibig sabihin, mas marami kang naririnig na boses ng iba kaysa sa sarili mong boses. At sa sobrang ingay ng mundo, hindi mo na marinig ang sarili mo. Kaya kapag may kailangan kang desisyon, hindi na malinaw kung ano talaga ang gusto mo. Desisyon mo ba yon? O impluwensya ng iba? Takot ka bang magkamali? O takot ka lang sa sasabihin nila? Pero ito ang mas mahalagang tanong. Paano kung mali ang pinakinggan mo? At paano kung ang tunay mong buhay ay naiwan sa desisyong hindi mo pinili? Bakit unti-unti nating nawawala ang tiwala sa sarili? Hanggang sa dumating sa punto na hindi na natin alam kung ano ang tama para sa atin. Hindi ito nagsisimula sa adulthood. Madaling sabihin na mahina lang ang loob mo. Pero ang totoo, maraming taon itong nabubuo. Simula pagkabata, tinatanong ka kung ano ang gusto mo. Pero kapag hindi iyon ang gusto ng nakakatanda, pinapabago ito. Huwag yan. Ito ang mas okay. Mas alam namin ang makakabuti sa'yo. Sa una, maliit lang ito. Pero habang paulit-ulit mong nararanasan, natutunan ng utak mo na mas tama ang desisyon ng iba kaysa sa sarili mo. Sa psychology, tinatawag itong external validation dependency. Kapag nasanay ka na kailangan mo ng approval bago ka makaramdam ng tama, unti-unting nawawala ang kakayahan mong magtiwala sa sarili mong instinct. May isa pang dahilan. Takot. Hindi lang takot magkamali, kundi takot sa sasabihin ng iba kapag nagkamali ka. Ayon sa behavioral research, ang fear of social judgment ay isa sa pinakamalakas na factors kung bakit hindi sumusunod ang tao sa sarili niyang desisyon.
Sa isang survey sa mga young professionals, mahigit 60% ang nagsabing mas pinipili nilang safe choice kaysa sa gusto nila. Para lang maiwasan ang criticism. Dahil sa mundong mabilis manghusga, mas pinipili nating maging tama sa paningin ng iba, kaysa maging totoo sa sarili. Kilalanin natin si Anna. Hindi niya tunay na pangalan. Pangarap niyang maging writer. Pero dahil sa pressure ng pamilya, nagtrabaho siya sa corporate job. Stable. Maayos. Tama. Pero sa loob ng 5 taon, pakiramdam niya may kulang. Hindi dahil mahirap ang trabaho, kundi dahil hindi iyon ang pinili niya. Isa pa si Mark. Gusto niyang magnegosyo, pero pinigilan siya ng mga kaibigan niya. Delikado yan. Baka malugi ka lang. Kaya hindi niya tinuloy. Pagkalipas ng ilang taon, nakikita niya ang ibang tao na ginawa ang parehong ideya. At naging successful. Hindi siya galit sa kanila. Mas galit siya sa sarili niya. Ito ang hindi madalas pinag-uusapan. Ang epekto ng paulit-ulit na hindi pakikinig sa sarili. Hindi agad lumalabas. Pero sa paglipas ng panahon, lumalaki ang what ifs. Lumalalim ang regret. At unti-unting nawawala ang sense of direction mo sa buhay. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo, paano mo malalaman kung saan ka pupunta? Pero hindi pa huli ang lahat. Ang tiwala sa sarili. Pwede itong ibalik. Unang hakbang. Isang katotohanan na mahirap tanggapin. Walang ibang taong makakaalam kung ano ang tama para sa buhay mo. Kundi ikaw lang. Hindi ang pamilya mo. Hindi ang kaibigan mo. Hindi ang social media. Pwede silang magbigay ng opinyon. Pero hindi nila mararamdaman ang consequences ng desisyon mo. Ayon sa research sa decision-making behavior, mas nagkakaroon ng long-term satisfaction ang mga taong gumagawa ng desisyon base sa sarili nilang values. Kahit pa mas mahirap ito sa simula. Ibig sabihin, hindi comfort ang susi sa tamang desisyon. Clarity ang susi. Kung matagal mo nang hindi pinapakinggan ang sarili mo, hindi ito babalik overnight. Pero pwede mo itong simulan isa-isa. Kung palaging may ingay, hindi mo maririnig ang sarili mo. Subukan mong maglaan ng kahit 10 minuto sa isang araw. Walang phone, walang opinyon ng iba. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Hindi mo kailangang magsimula sa malaking desisyon agad. Simulan mo sa maliit. Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong gawin sa oras mo? Sanayin mo ang sarili mo na ikaw ang pumipili. Kahit walang approval. Isa ito sa pinaka-importante. Hindi mo kailangang maging tama lagi. Ayon sa studies, ang mga taong mas may mataas na self-trust ay hindi dahil hindi sila nagkakamali. Kung hindi, dahil tanggap nila na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Hindi lahat ng opinyon ay mahalaga. Pumili ka lang ng ilang tao na tunay mong pinagkakatiwalaan. At tandaan, advice lang yon. Hindi iyon desisyon. Isulat mo ang mga desisyon na ginawa mo. At ano ang naging resulta. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na kaya mo palang magdesisyon. At dito unti-unting babalik ang tiwala mo sa sarili. Darating ang punto na hindi mawawala ang opinyon ng iba. Pero magbabago ang isang bagay. Hindi na sila ang magdidikta ng buhay mo. Makikinig ka. Pero hindi ka na basta susunod. Kasi alam mo na, ang buhay na hindi mo pinili, ay buhay na hindi mo rin mararamdaman ng buo. Sa huli, hindi mo maiiwasan ang opinyon ng iba. Pero may choice ka. Pakinggan sila. O pakinggan ang sarili mo. Dahil balang araw, kapag tahimik na ang lahat,
Iisa lang ang maiiwan sa'yo. Ang mga desisyong ginawa mo. At ang buhay na pinili mong tahakin. Kaya sa susunod na may kailangan kang piliin, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung walang ibang magsasalita, ano ang pipiliin ko? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, kababalaghan at pag-asa. At tandaan mo ito, ang pakikinig sa iba ay mahalaga. Pero ang hindi pakikinig sa sarili ay unti-unting pagkawala ng tunay mong buhay. Muli, maraming salamat sa pakikinig.